nga day 2, hindi ba na naman yung mood natin ngayon? Although nandyan pa rin yung mga tigyawat natin. Alam Tagyawat sa ino. Walanjo. Ang pinunta ko dito ay update sa debunk mo kay Franklin Miano na ikaw mismo ang nagsabi. Hindi update sa pagmumukha mo. Sino bang magiging interesado dyan? Ang hirap halikan yan. Pag humalik dyan, parang parang baka mahawa pa ng mga tigidawingki mo. Boy naman. Ang usapan natin dito, MSB. Kung ano yung natutunan mo. Hindi kung ano yung nasa mukha mo. Ang tutya naman talaga, boy, oh. Update mo kami sa tigyawat mo. Pakiba namin dyan. Tuloy natin. share ko lang. Hindi ko alam kung ba't nandito yung tigyawat na to. Hindi mo alam kung bakit nandyan yung tigyawat mo na yan? Simple lang. Bago ka pumunta kay Franklin Miano, baka gusto mo munang dumiretso kay Vicky Bello. Na eh. Tuloy natin. Siguro yun nga. Sunod-sunod stress. Ngayon Okay. sobrang pagod talaga. Like, Stress ka pa niyang lagay na yan. Una, libre. Sabi mo kahapon, libre yung iyong pagpasok sa kay Franklin Miano. Kasi nga, sabi mo to, ay magpapakalbo ka lang. Ano pang nagkaka-stress mo? Mag-aaral ka na lang ng libre. Okay? sobrang pagod talaga. Bakit? Sunod-sunod yung video. Ngayon, sunod-sunod yung ginagawa. Tapos nasabay pa tong tigyawat ko na. Oh, pati ba? Wag kang gumawa para hindi ka ma-stress yung tigyawat mo. So, yun naman pala, nagkakaroon ka ng outburst. May problema ka pala sa balat, boy. Bakit hindi mo na yan yung unahin mo kaysa si Franklin Miano? Pwede naman yung sumunod, bata ka pa Hirap kasi sa mga ganito, gusto nila agad umangat nang hindi sila nagsusumikap ng mabuti. Ayan, kita nyo, nababash kayo sa social media. Sa tingin nyo, sulit ba? Sa tingin nyo, sustainable ba? Na balang isang araw, dadami pa yung pupunta dyan sa MSB dyan sa amo mo. Alam mo tol, at this point in time, mas mataas pa yung chance na mas dumami ang bukbok sa mukha mo kaysa sa estudyante ni Franklin Miano. Tuloy na natin, boy. Makakate, kaya ewan ko, baka susunod, papacheck up ako about ditong batch. Bakit sa susunod pa? The fact na etong video na to, 23 minutes lang at nasa kalahati pa lang tayo. Bukas yung part 3. Binubukbok na yung mukha mo. Bakit ipagpapabukas mo pa? Ganun ba ka-importante sa'yo na himasin mo yung itlog ng amo mo, boy? Naka na ng tutya na yan, no? Di nga, mga kamadis, mga kaibigan, real talk lang talaga. Real talk pa sa real talk to. Unahin nyo yung sarili nyo bago ibang tao. Pucha, kita mo, nahihirapan ka na pala kasi ang kati-kati ng mukha mo, pero inuuna mo pa rin yung gusto ni Franklin Miano. Ano ba naman yan, boy? Tuloy na natin. Siguro yun nga din sa stress, sunod-sunod lahat ng mga nangyayari. Parang nagsabay-sabay. So basically ngayon, although ganito, medyo energetic tayo, pero... Energetic na yan, ang lagay na yan, tol. Wag mong unahin si Franklin Miano. Marami pang bagay sa mundo ang dapat kang unahin. Biruin mo, napabuga ako ng tubig dun sa mga sinabi mo na ina-update mo kami dyan sa pagbumuka mo. Pare naman, wag ganon. Tuloy na natin. Inside, stress na tayo. Pero, hindi pa rin. Bakit ka ba nai-stress? Ano ba yung nakaka-stress sa pag nag-aaral ka ng isang course na magkakamilyones ka? Hindi ba dapat matuwa ka nun? Ako, katulad ko, nung inaaral ko yung YouTube, napakasarap aralin ng YouTube kasi nag-i-enjoy ako, magsasalita lang ako, magpapatawa lang ako, kikita ako ng pera. Mag-aaral lang ako mag-edit ng content, kikita ako ng pera. Napakasayang aralin nun. Hindi tulad nung mga courses katulad ng engineering na talagang bukbukan ng mukha yun. Eto hindi. Makikinig ka lang kay Franklin Miano na iset yung mindset mo, kikita ka agad ng 1 milyon. Ano ba alam ni Franklin Miano na hindi alam ng isang normal na tao na nakapag-research ng 1 oras sa internet? Ano?
ano kasi, yumaman siya through MSB. Bakit tinuturo niya sa maraming tao kung yumayaman na, kung yun pala yung cash cow niya? Malamang hindi na yun yung cash cow niya, boy. Halatado kasi na itong ginagawa nyo ay isang scheme. Okay, ikaw yung estudyante niya kunyari na from rags magiging riches. Kaso totoo lang, kagaya ng mga bukbok sa mukha mo, after 1 year nandun pa rin. Walang nagbago. Tinaasan lang yung foundation para bumaba ng konti, tuloy. Tayo susuko at pagpapatuloy natin ito. Day 2 ka pa lang, susuko na agad. Ano ba namang mindset yan? Day 1 nyo, tuturuan ng mindset, tas day 2, gusto mo na agad tuloy na natin. 2.0 na to. Para ba malaman natin kung scam nga ba si Frank Miano o hindi. So na pang hinihintay natin, mag-aaral na tayo. Habang nag-aaral tayo sa MSB 2.0 day 2 na ito. Ang maganda dito napansin ko, hindi mo siyang i-mark as complete, and sa mga susunod na araw, sa susunod, para kang naka-bookmark sa mga libro, magbabasa ng libro dyan. Para kang naka-bookmark. Yung parang inulit mo pa. Ito ang tanong ko sa'yo. Kasi pag nagbasa ka ng textbook, meron kang assessment na tinatawag. Alam niyo naman to kung nakapag-aral kayo, 'di ba? Kapag po nagka-aral tayo, meron dong assessment. Kasi ganoon ang eskwela, magtuturo sila tapos ite-test nila yung knowledge mo, kung naintindihan mo ba yung binasa mo. Kasi yung mga pwede kasi tayong magpanggap na nag-aaral tayo, or pwede tayong turo-turo, kaso kung hindi natin kayang i-test yung alam natin, wala din yon. Gets? Di ba? Kasi ito yung problema ng nakikita ko. Kasi of course, itong video na to, 1 taon na to. And bukas ulit, part 3 naman. But ang punto rito, mga kamatis, mga kaibigan, is that may mga tao kasi na sila, na nahihirapan sila na i-apply yung tinuturo ni Franklin Miano sa totoong buhay. Kasi walang test eh. Hindi siya gumawa ng examination. Ano yung natutunan mo? Ito yung tinuro ko sa'yo. Ano yung level mo kung saan ka. Naglagay lang siya doon ng teaching materials, tapos bahala na kayo. That is not how a school works. That is not how an academy works. Parang ano lang yun eh, parang nag-google ka lang, tapos may nagsasalita para sa'yo. Ano pa, silbi, na magbigay ako ng 7,000 dyan sa amo mo. Yung ganun lang pala yung matututunan ko, di ba? Kasi yan yung nagiging problema ng mga tao na sumasali dito sa MSB na to. Tuloy na natin. Nakikita mo kung saan ka huling natapos, kung ano pinanood mo, nagko-continue siya. So I can say na well-made yung website. Valid data what? Napapansin ko rin pag naglalagay ng animation sa bawat video, ay hindi rin umaangat yung pinaka-video. Ewan ko kung gets nyo, pero bawal kong ipakita sa inyo. Kasi nga, syempre, bawal nyo makita yung loob ng MSB 2.0. Bakit namin bawal makita yun? Eh di screenshotan mo lang para may idea kami. Biruin mo na, turuin nga kang video editor, pero yung simpleng screenshot hindi mo magawa. Libre ka na nga kay Franklin Miano, chinachat mo na nga siya, ikaw, boy, hindi mo pa magawa yung napaka-simple na magpapakita ka lang ng screenshot sa video. Ano ba naman yan? Pero yun lang naman, minor changes lang when it comes to editing. But still, kudos pa rin kasi nga kakaiba tong atake ng MSB 2.0. Bakit kakaiba? Saglit lang yung mga video nila. Mga nasa 5-10 minutes, ganun, 15. Hindi katulad ang kate ng mukha mo, biruin mo, dun, kinakamot mo yung mukha mo. Pinaka-video. Tingnan mo. Gets nyo? Pero bawal kong ipakita sa inyo. Zero pagdating sa mga video. Diba? Sobrang tagal. At walang cut yun ha. Tuloy-tuloy. So eto, more on cuts ginawa niya, more on vlog type, which I can say na okay naman, na entertaining siya kasi nga mahilig ako sa vlog. At entertaining, pero educational ba ang tanong dito eh. Kasi kung hindi ka natututo sa mga pinanonood mo, wala rin talaga. Ngayon, ikaw boy, pakita mo yung number nyo. Ngayon, kunyari, doon sa group chat, kasi nakita ko na yung group chat eh. According to some people, meron daw 300 na tao dun sa group chat. Dun sa 300 na yun, ilan yung kumita dun? Lahat ba yun? Kung 97%, di ibig sabihin, around 290 plus yung kumita dun. Di ba? Pero, pag hindi naman, pakita nyo yung number sa amin. Kasi, hiyang-hiya naman talaga kami sa pinagagawa nyo, na kayo-kayo lang yung kumikita, pero yung mga estudyante nyo na pinapapasok nyo lang ng pinapapasok, hindi nyo naaalagaan. Nakukuha mo ba, Brad? Kasi, hindi nakatigasan ng mukha yan eh. Karaproda na ng
kaluluwa yan eh. Ito talaga si Tutti Frutti Tigi-Digi eh. Tuloy natin. Medyo fast-paced siya. Hindi naman sobrang fast-paced. Pero yun nga, dahil sa cut, kahit pa paano nagiging fast-paced siya. Pero understandable pa rin naman. Kaso lang, minsan naulit. Kumbaga minsan may mga editing flaws din na naulit yung mga sinasabi. May editing flaws. O yun naman pala eh. Di dapat baguhin nila yun kasi educational material yan eh. Like for example sa textbook. Pag may mali sa textbook, pinapa-recall nila lahat yon. That is just the standard operating procedure ng mga schools, ng DepEd. Pag may mali sa libro mo, isosoli yan. Papasoli yan ng publisher sa'yo. Ganun nila ini-scrutinize yung educational system para yung mga learners ay lalabas ng marunong. Gets? So, kung may editing flaws yan na sinasabi mo, sa'yo nang galing, hindi sa akin ha, dapat ibahin na agad yon, di ba? On the spot editing. Gets? Pero hindi di ba? Pinili mo diskarte eh. So, pag may mali, wala kang sasabihin. Sabi mo, de-debunk mo eh. So far, nakita ko na hinihimas mo lang yung itlog ni Miano. Grabe ka, dinaig mo pa si Wendell. At least si Wendell, entertaining. Ikaw hindi, nakakahiya ka eh. Puta, in-update mo pa kami sa tigyawat mo. Pakiba namin dyan. Tuloy natin. And ayun yung tingin kong pwede kong maging suggestion. Napakaayos naman ho yung edit, no? Gubayad ho yung mga tao. Ayos naman ho. Pero hindi naman siya totally major problem since editing flaws naman. Pero sana naman, double check din sa editing para maayos agad. But by the way, maayos naman to. Sasabihin ko rin kay Frank to. At makikita rin ni Frank yung video na to. So, no choice siya, ayusin niya. Pero ayun, as of learning naman sa date. Hindi ba nila double check muna yon? Like, for example, ako, kapag gumawa ako ng video, minsan dino-double check ko. Yung mga ganito kasi, hindi naman to mahirap i-edit eh. Kailangan ko lang kayong i-debunk ng diretso eh. Kasi may part 2, part 3, part 4 pa to eh. Kasi ang dami yung kalokohan na ginawa, putya. Isang taon na pala kayong nabubuhay dito sa internet, ngayon ko lang kayo napansin. O paano, tigyawat? Ayusin mo muna yung pagmumukha mo. Bukas ulit tayo magkikita ha. Gege mga lods.